Sunod-sunod na po ang problemang kinakaharap ng isa sa pinakamalaking kontraktor na sumabit sa flood control scam. Ang tinutukoy ko ay ang Vizcaya family. Kasi po, dahil nga sa tinatawag the whole government approach, ang paggalaw ng buong gobyerno, kaya po sunod-sunod na ang mga kaso at problemang kakaharapin at hinaharap na ng Vizcaya family na merong 7 o 9 na mga construction company na nakakuha ng bilyong-bilyong mga proyekto sa national government maliban pa sa local government sa buong bansa. Ito po yung isa, tax evasion. Kaso po na hindi pagbabayad ng tamang buwis sa BIR sa ating pamahalaan. Yan po ang siyang kaso ngayon na kinakaharap dahil ipinail na po ng BIR ang kaso laban sa Vizcaya. Malaking pera po, malaking halaga ang hindi nabayaran ng tamang buwis. In other words, nandaya pa. Kumita na ng malaki, bilyon-bilyon sa mga proyekto at pera ng taong bayan, hindi pa sila nagbayad ng tamang buwis. Yan ang lumalabas ngayon sa sinasabi ni Commissioner Lumagi Jr. ng BIR. Grabe, kumita na kayo ng malaki, ng abuso na kayo, tapos hindi pa kayo nagbayad ng buwis. Yun na lang buwis nga lang na inyong babayaran ang siguro pwedeng pakinabangan ng taong bayan kasi kung nagbayad kayo ng tamang buwis, di kahit pa paano may bumalik sa malaking kinita nyo sa kaban ng bayan. Pero hindi pa rin nyo ginawa. Talagang matindi kayo, dapat talaga kayo makalaboso. Ano yung mga nasilip ng BIR? Yung kanilang mga property. Wow, bahay, opisina, mga sasakyan, at iba pang asset. Kasi ang lumalabas ngayon, ayon kay Commissioner Lumagi ng BIR, matagal na nilang palang iniimbestigahan. Matagal nang sinusundan sila. Hindi lang dahil pumutok ang issue tungkol sa flood control scam, ghost project, substandard, at pinagparti-parti ang mga pera ng taong bayan. Hindi lang yun. Hindi lang nun. Before pa, sila pala yung minomonitor na. Kaya nagtuloy-tuloy. Kaya nga ang bilis ng kanilang galaw. Ang kanilang findings, tax evasion. Hindi pagbabayad ng tamang buwis sa kanilang mga property at kinikita ang Vizcaya family. So, maliban po dyan, kung yung magugunita, hinold na ng AMLA, Anti-Money Laundering Council, ng Bureau, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ng DOJ ang kanilang mga bank account o asset nila na napakaraming bank account. Hindi na nakakapag-withdraw, anuman transaksyon sa bangko, hindi na nakakagalaw. Kaya, di ba dati sinabi na nung kampo ng Vizcaya family at ng kanyang spokesman, willing na talaga silang makipag-coordinate at magsabi ng lahat ng kanilang nalalaman dahil talagang sagad na. Wala na silang pupuntahan. Dahil nakontrol na ang kanilang lahat ng galaw dahil nga the whole government approach ang pinairal ng Marcos administration. Pinagalaw ang lahat ng ahensya ng gobyerno. BIR, Customs, PNP, Bangko Sentral, AMLA at iba pa. Department of Justice. Ngayon ang pinakamatindi susunod, Ombudsman. Non-bailable po ang mga kasong korupsyon, plunder na kailang, korupsyon na kailang kakarapin. Plunder, wala yan kasi siya ay sibilyan. Doon sa mga kasapakat niya, ang plunder na papairal. Yan po ang magandang balita ngayon. Ang isa pang matinding dumating na balita, yung sinasabi ng DPWH Secretary Dizon, 300 billion ang halaga ng pananagutan ng Vizcaya family dahil sa paglabag sa mga kontrata. Meron po kasi yan may policy po ang gobyerno. Pag sumali ka sa bidding, nabigyan ka ng kontrata, meron kang malaking responsibilidad. Sundin mo ang lahat ng sinasabi, pahina ng kontrata, kung ano yung laman ng kontrata. Pag sinabing in 3 months, tapusin mo, ganitong halaga, yung quality, lahat yun hindi nasunod. Paglabag yun. Kinukwenta na po ng gobyerno, 300 bilyon ang posibleng bayaran. Isang kukunin yun. Kung ang kinita nila 100 bilyon, di mayroon pang 200 bilyon. Saan nila? Bakit talagang mababangkrap? Kaya natin dinidin itong balitang ito dahil may pinanghuhugutan naman. Maging warning ito sa lahat ng kontraktor. Lahat ng gumagamit ng aabuso sa pera ng taong bayan, ganito ang mangyayari sa inyo kapag the whole government approach ang gumalaw against you
against your company dahil pera ng bayan, people's money. Peoples of the Philippines ang complainant dito ho sa ganitong klase ng galaw. Korupsyon, darapal, kasi bayad ang project, bayad ang kontrata, tapos ghost project, wala kayong ginawang project. O kaya sub-standard. Wow! Alam nyo, national government pa lang ho itong nadidiscover. Paano na pag ang lahat ng mga project ng mga diskaya ay nabulgar mula noong 2016 sa national government? Ay yung local sa Davao, napakarami lang project sa Davao. Nung panahon ng mga Duterte sa Davao, sila po ang may hawak halos lahat ng mga kontrata dyan. Hindi pa nasisilip yan. National pa lang ang nasilip, Department of Public Works and Highway mula 2016 during Duterte hanggang sa 3 taon ng Marcos administration. Pag nasilip lahat yan, para bang lahat na lang pala ng kayamanan, ari-arian ng Diskaya ay pagdududahang pag-aari ng mamamayang Pilipino. Ganyang katindi ang ating batas. Kaya huwag niyong paglaruan. Huwag niyong abusuhin ang batas. Mananagot kayo. No one is above the law. Law is law. Ayan po yan. Okay? Pero alam na ngayon ng mga Diskaya, sabi ng kanyang abogado at spokesman, tinanggap na daw nila kung ano magiging kapalaran. Dahil nga ho, ito na yung sitwasyon. Wala na sila magagawa. At yung sinabi nilang, ready na sila, handa na silang sabihin ang lahat, aminin ang lahat. Yun ang ating inaabangan. Kasi mayroon pa daw pong malalaking tao na politiko ang nakapaloob doon sa supplemental statement. Ang problema, hindi natin nalaman kasi doon isinumiti sa ICI, Independent Commission for Infrastructure. Ano nga? So hindi nasa publiko. Yun nga yung sinasabi natin noon pa na dapat i-live sa social media at sa media ang hearing, investigasyon ng ICI para ating malaman. Hindi natin ngayon alam sino yung malaking taong tinukoy doon sa supplemental statement, sinong pa ang salaysay ng mga Diskaya. Kasi hindi na ilabas sa Senado. Sana mailabas sa Senado yun sa susunod na hearing. Ayan po ang nangyayari. Again, walang personalan issue lang ito. Maging warning ito sa lahat ng pumapasok sa gobyerno na pribadong sektor. Kung pumapasok kayo sa mga kontrata, mayroon kayong malaking pananagutan pag sumabit kayo. Ano? Yan po yung ating may tutulong. Warning, huwag niyong pamarisan. Huwag ninyong gawin ang pang-aabuso sa pera ng bayan dahil pag nagkabukuhan, kalaboso kayo. Paswerte pa nga kayo dahil wala pang bitay sa Pilipinas. Habang buhay pa lang pagkakakulong kapag napatunayan. Pero sa dami ng kasong yan, mabubulok talaga kayo sa kulungan.